Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, magiging sa iyan, mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hulog ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat-kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Good morning po sa inyong lahat, minamahal naming mga kaibigan. Kumusta po kayo sa umaga ito? Ngayon po ay February 9, Tuesday. Sa pong maulang umaga dito po sa amin sa Sariaya. At kumusta kaya dyan sa Batangas, sa ating mga kasama? At kami po'y muling nag-aanyaya sa inyo na inyo pong tunghayan ang ating pong morning devotional ngayong umaga.
Brother Joseph, kumusta kayo? Pastor, napakaganda ng aking gising. Tinanghali. Yeah. Napakaganda. Good morning po sa ating mga viewers at mag-enjoy po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan, salamat. Napasarap nga ng tulog si Brother Joseph. Si Brother Giselle, Noki, kumusta? Ganun din, sir. Nakasarap ng po at malamig. Siya nga, matagal ka naming hindi nakasama, miss na miss ka namin. At salamat, ikay aming kasama ngayon. At bukod tangi sa dahil lang nakasama ka namin, mga kaibigan, siya po ang mangunguna sa atin pong morning devotional sa pagtalakay po sa napakagandang topic ngayong umaga. Kaya tune in lamang po, huwag kayong bibitiw, inyo lamang pong i-watch, i-like, i-follow, mag-heart kayo, anumang emotion yan, at pakishare po sa ating mga kaibigan. Kaya ngayon pong umaga, tayo patuloy na sa ating programa. Atin pong sisimulan o patuloy nating hilingin ang patnubay ng ating mahal na Panginoon sa atin pong programa ngayong umaga. Mangunguna po sa atin si Brother Joseph sa panalangin. At mamaya-maya po, makakarinig tayo ng ating theme song, yung pong Only Jesus. Ano po? At kasunod na po niyan, ang pagtalakay ng ng ating devotional ni Brother Giselle at mga greetings, reflection, mga comment po ninyo at prayer request at lalo't higit ang ating mga panalangin. Okay, tayo po ay dumako na sa ating opening prayer sa panguna po ni Brother Joseph. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bagong buhay, bagong hininga na aming tinatamasa sa inyo. Purihin po kayo at sambahin sa Spirit katotohanan. Maihayag ang inyong mga salita sa mga oras na ito. Patuloy kaming damhin namin ang inyong presensya. At higit sa lahat, ang magsasalita si Brother Jessel, hingin po siya ng kaalaman, karunungan na maibahagi at maunawaan po namin ang iyong mga salita. Salamat po sa pagdanig ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa panalangin ni Brother Joseph. Tayo po ay, of course, bago tayo magpatuloy, kagaya na aking sinabi, ay kakaroon po tayo ng theme song. At mga kaibigan, amin pong ipinapaalala na pwede po kayong mag-comment diyan sa ating chat box upang kayo po ay aming mabati, maipakita ang inyong mga pangalan na kayo po ay nanonood. Bagaman po marami ang nanonood sa atin na hindi na po nagko-comment pero nakikita po namin na kayo po ay naka-like, ano po, at may puso, may panalangin. Lahat po ay aming pinasasalamatan po yan. At higit sa lahat po sa inyong mga reflection, sa inyong mga prayer request. At lahat po kami po ay talagang na tumataba ang aming puso sa maganda po mga feedback ninyo. So, kami po umaasa na ngayong umaga ay lalo tayong mabubusog sa mga salita po ng Panginoon, ano po. At lalo na sa pagsisimula, yung pong awit na theme song natin, Only Jesus, ay napakaganda po. Na kahit dito sa bahay ay kami po laging umaawit na mag-asawa. So atin po itong pakinggan. Yan lang po natin awit din po itong ating theme song, Only Jesus.
love is never fading. No one explains true love but Him. When I got to know Him, love was all I found. By His wounds I sensed love's glory. Through His eyes I saw His endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He was nailed and hurt for all I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true. Love, He gave His life on that shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explains true love but Him. My friend, if love you wanted to define, go to Him and hear His calling. Surely there you'll find His grace outpouring. Don't turn away, for His love can't be replaced. Let Him cool your heart, His love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave His life on that shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explains true love but Him. No one explains true love but Him. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga stores sa Juby, Kuya Joseph, ating din pong mga live viewers. Kayo po ay pinabati namin ng magandang umaga, dugod na isang mapagpalang umaga. So, ang ating pong topic for this morning or ang title ay God Understands. With the verse, John 1 verse 16, sabi po ay of His fullness we have all received and grace for grace. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos, salamat po ng iriyan at pakila ka po sa lahat. Diyos ko magpapasalamat sa time na umagang ito, sa amin, na kaya kami ay matutong salita. Salamat po sa gabay ninyo at sa tulong po ng Brother Joseph at Pastor Judy sa umagang ito. Amin pong magiging understanding sa devotional sa umagang ito. Salamat din po sa live viewers na patuloy po magpapasa sa amin. Yun din pagpalain po sila at kanilang mga family. Ito pong aming dalangin sa pangalan niya. Ayan. So, maganda po yung topic. So, sobrang ganda. Hindi ko po alam kung saan magsisimula at saan po tatapos. Sabi po dito, pabungad pa lang po sabi, since Jesus came to dwell with us, we know that God is acquainted with our trials and sympathies with our grief. Doon pa lamang po, kita na natin na though meron tayong mga struggle, meron tayong mga problema, ay meron tayong Panginoon kasama. Or yung
Sabi dito, every son and daughter of Adam may understand that our Creator is the friend of the sinner. So, aware po yun. Aware po ang Panginoon natin sa pagiging makasalanan natin. Kumbaga, yung sinful nature natin. Aware po ang Panginoon doon at alam nila yun. Ngunit, sabi ni Satan, si Satan ay leading people to look upon God as author of sin, suffering, and death. So, imbis na maganda yung image ng ating Panginoon sa atin, ang ginagawang ng away ni Satanas ay nililid na tayo dun sa thought na ang Panginoon ko ay nagsimula ng kasalanan, pumayag sa kasalanan, or ang Panginoon ko ay Panginoon na hinahayaan niya kanyang tao, mga anak, or ang kanyang bayan na magdusa or mamatay, mag-experience ng kamatayan. So, doon makikita natin kung anong strategy na ginagawa ng ating kaaway na si Satan. Dahil, as we all know, our God is a God of love, na kung saan wala siyang kahit anong bahid ng imperfection, or wala siyang kahit anong bahid ng kamalian. He is perfect. Our God is perfect. And His love is perfect. So, nakikita natin doon, dito, nasabi, as one of us, He gave an example of obedience, where He took upon Himself our nature and passed through our experiences. Sino po yun? Sino po yung nag-endure nun? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Siya po yung ating naging way, or siya yung, kumbaga, let's say na yung ating mga kasalanan ay already, nandiyan na sila eh. Kasi nature natin yan. We are in sinful nature. Ngunit sabi dito, saan ko ba nabasa yun na sabi yung patience ng Panginoon ay our God the Father is nandun na lang kung saan sa point na kung sino susunod sa akin at kung sino maniniwala sa akin, sila na lamang yung maliligtas. Ngunit ang ating Panginoon Jesus ay maawain at Diyos ng pag-ibig, na kung saan siya po, ang pagkakabasa ko doon sa Ellen White, siya po ang nag-volunteer. Siya ang nag-volunteer na siya ay isugod sa mundong ito upang siya ay mabayubay sa krus, upang siya ang magdala ng ating mga kasalanan. Sabi rin po dito, He endured every trial to which we are subject. Imagine, tayo po ang subject sa sin. Tayo ang dapat na nagdudusa at nagsasuffer sa sin. Ngunit, ang ating Panginoon ay maawain. Ang ating Panginoon ay maawain. Na kung saan siya po mismo ang nagdala ng cross ng Kalbaryo. Ang hirap na dapat tayo ang dumadanan. Yung kamatayan na dapat tayo ang dumadanan. Sabi, and He exercised in His own behalf no power that is not freely offered to us. As a human, He met temptation. He met temptation and overcame in strength given Him from God. Yan, malinaw po na si Jesus po ay hindi lamang dumedepende sa kanyang sarili. As example, pwede naman niyang sabihin na ako ay anak ng Diyos. Ako ay Diyos at hindi ako tao na kasama niya. Or pwede niyang sabihin na respetuhin niyo ako kasi mas mapangyarihan ako sa inyo or mas marami akong alam. Hindi po. Kundi ang sabi niya, He overcame or He met temptation and He overcame temptation. So, naging subject din siya to sin. Naging subject siya into temptation, into all na kahit yung sa kanyang 40 days and 40 nights. Makikita din po natin doon yung kumbaga temptation sa kanya ni Satan. Yung hunger,
na kung saan yung tinapay ay gawing bato, possessions ng materials, which is yun. If you bow down to me, I will give you everything that you see. Sabi sa kanya ni Satan. Pero hindi niya pinili yun dahil alam niya na ang mundong ito ay sa kanyang ama. So, ganun din sa atin. Sabi dito, I delight to do thy will. Oh my God, yea, thy law is within my heart. So, ganun po ba tayo? Meron po ba tayong heart or desire katulad ni David nagsulat nito na I delight to do thy will and thy law within my heart. Willing po ba tayo kagaya ni David na gawin ang lahat para sa ating Panginoon? Sabi dito, as he went about doing good and healing all who were afflicted by Satan, he made plain to all the character of God's law and nature of his service. His life testifies that it is possible for us also to obey the law of God. Ayan. Kung tutuusin, lagi ko pong sinasabi na kung tutuusin, kaya nga lang po tayong iwan ng ating Panginoon na kung susunod tayo, susunod. Kung hindi, hindi. Ngunit hindi po siya nag-stop. Hindi po nag-stop ang ating Panginoon. Siya po ay nag-decide na i-take up yung cross. Take up yung, alam mo po, alam ng Panginoong Jesus natin. Alam po yun ni Jesus Christ. Pagdadaanan niya yun, alam niya na he would go through Calvary. He would go through some pain in this world, temptation, anything na about sin. Alam niya na pagdadaanan niya. Pero hindi siya sumuko doon. At instead, siya po ay nagpa-send sa God the Father. So, I wouldn't make this very long na magpunta na po tayo sa conclusion. Sabi po dito, maraming verses ang I am na nagsasabi. Sabi, I am that I am. And to us, he says, I am the good shepherd. I am who I am. I am the good shepherd. I am the living bread. I am the way, the truth, and the life. All power is given unto me in heaven and in earth. Yun po si Jesus. Kung makikita natin, siya rin po yung Emmanuel o yung God with us. Sabi po nun, if na-tinig niyo yung past lesson about sa book ni Isaiah, this was the prophecy for Jesus. Siya yung Emmanuel, God with us. So, I am the good shepherd. I am the living bread. I am the way, the truth, and the life. All power is given to me. Marami pa pong promises sa Bible at maraming description ng characteristic ng ating Panginoon. Ngunit ito lamang po yung given sa ating devotional. So, general conclusion po, God understands. As we all know, subject po tayong lahat sa kasalanan. Alam po natin na kahit ang Panginoon pong Jesus ay subject sa kasalanan nung siya ay naging nagkatawang tao. Tayo pong lahat ay subject sa kasalanan, sa temptation. Ngunit, gaya po ng title ng ating devotional, God understands or naiintindihan po kayo ng ating Panginoon. Alam niya yung pinagdadaanan niya, alam niya yung mga kasalanan at mga nagawa niya. Kung lamang po tayo ay lalapit, ay kanya po tayong tatanggapin. Sabi, I am the good shepherd. A shepherd po. Shepherd ay nag-aalaga ng kanyang flock or ng kanyang mga tupa. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. So, anong hirap man yung kaya niya, yung kanyang pagdadaanan, willing siya as our shepherd to guide us with our path. Sabi din, I am the living bread, na kung saan yung sa prayer nga po, give us today our daily bread. Sino po yun? Si Jesus. Or yung I am the living bread. Siya po yung bread of life, na kung saan tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng life sa araw-araw. Sabi din po, I am the way, the truth, and the life. Siya lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yun po ang ating Panginoon. At sabi sa ating last verse,
Matthew 28 verse 18, all power is given unto me in heaven and earth. Napakagandang message po mga kapatid, na bagaman alam natin na tayo ay makasalanan, tayo ay hindi ligtas sa kasalanan dahil tayo ay pilit na tinutokso at inaagaw ng kaaway sa ating Panginoon. Ngunit meron tayong blessed assurance or ang pangako ng ating Panginoon na anuman po ang ating pinagdadaanan, kung lamang po tayo magtitiwala sa Kanya, ay atin pong makakamit ang kaligtasan na Kanya inihahanda at iniaalok or ini-invite para sa atin. Yun lamang po at nawa po ay tayo ay nag-bless sa ating message sa umagang ito at ako po ay nag-bless. Pastor, Legato. Thank you very much, Brother Giselle, sa iyong magandang pagtalakay ng ating devotional ngayong umaga. Ang topic na po natin ay God understands. Kung meron pong higit na makakaunawa sa atin, walang iba po kundi ang Panginoon, ang ating Diyos. Ano po? So tayo po dadako sa mga reflection. Kasama po natin dito si Brother Joseph. At bibigyan natin ang time sa kanya. At kayo din po, mga viewers namin, mag-start na po kayo ng pagpa-type ng inyong mga reflection. Maya-maya po ay ang inyong mga prayer request sapagkat gusto po naming basahin din po yan at isi-share. Maging kami po dito ay nabibless po sa inyong magagandang mga reflection. Brother Joseph, ano ang iyong reflection sa ating devotional ngayong umaga? Nakita ko, Pastor, doon. Thank you, Pastor. Nakita ko, Pastor, doon yung napakaganda, no? Yung ating Panginoon ay Panginoon ng napakahaba ng pangunawa. Yan. Kung tayo ay hindi mahaba ang pangunawa, ay dadako tayo sa isang kasalanan, ano, Pastor? Pag na-experience ko, pag ako ay mababa ang pangunawa ko, dati kasi ako, mga kaibigan, mga nanonood, ako po ay mabilis masura, lalo pag hindi pinapasa sa akin ng bola, pag nagbabasketball. Diya ako yung nagagalit. Diya, higit sa lahat, mabilis ako magalit. Pag lalo, may mga nakakairitang tao, parang gusto kong patulan. Ako'y nabati ang pagkatao ko, nadadamay. Hindi naman ako ganun, nadadamay ako. Yan. At itong Panginoon natin, ay siya yung Panginoon na lagi siyang nagdadala ng pag-asa, pag-ibig. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating Panginoon ay sabi niya ay ako ang daan, ako ang katotohanan, siya ang nagbibigay ng bigas, siya ang nagbibigay ng makakain, yung mga, kung ano ang meron po kayo dyan, ulam, ano man yan, ano man nakalagay sa rep nyo, ay sa Panginoon galing yan. Ang pinapaunawa ng ating Panginoon, ako ang may-ari sa iyo at ng buhay. Napakaganda ng ating lesson nun. Sabi dito ay, Jesus came to dwell with us. We know that God is acquainted with our trials. Bagamat tayo ay hindi nakakaunawa sa salita ng ating Panginoon, ipinauunawa sa atin ng Panginoon sa simpleng mga bagay. Pagising pa lang natin sa umaga, tumatalaok na yung manok, Pastor, at saka yung sikat ng araw, pinapakita na sa atin. Ang tao naman, manhid, Pastor. Ang gagawin ng tao, ay bahala na. Basta, kuha agad ang gadget. Ano na agad ang gagawin? Talagang tatakbo na agad sa trabaho. But, alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin mauunawaan talaga ang ating kalagayan once na hindi tayo nagpapakapit sa Panginoon. Kung ang natutunan ko, Pastor, sa Panginoon, ang maganda pala, hindi ka lang malapit sa Panginoon, dapat nakakapit ka pala sa Kanya. Kasi kung makalapit ka lang, baka hindi ka, sabihin ko, kilala ko ang Panginoon, pero hindi ka naman pala nakakapit. Pag dumating yung mga trials, hindi mo kilala kung sino yung nagdadala ng katotohanan. Hindi mo alam kung sino yung daan sa kaligtasan. Yan. At ngayon, ayun lang, Pastor, sabi dito ay, yung in all points tempted like as we are. Yan. He endure every trial which we are subject, and we exercise in His own behalf no power that is not free offer to us. Yan.
Madaling salita, sinabi naman ni Brother Jessel, napakaliwanag na ikaw man ay mayroong problema, kung ikaw naman ay nakalugmok sa kahigaan ngayon at marami kang problema at hindi ka makalabas ng bahay, pumunta ka sa ating Panginoon. Manalangin ka, kapatid. Sapagkat siya ang nagbibigay ng pangangailangan mo. Hindi tayo ang nagbibigay para matugunan natin ang ating pangangailangan, kundi ang ating Panginoon. Ilang pasto ang gusto kong sabihin dito sa ating devotional. Salamat, Brother Joseph, sa iyong napakagandang reflection. Bago ko po ibigay uli kay Brother Jessel ang kanyang makaragdagan pa, ay akin pong reflection dito sa God Understands. Talaga pong tayo, kung iahambing natin ang ating mga sarili sa Panginoon, hindi po natin abot ang kanyang ginawang sakripisyo. Sapagkat paano po nating maunawaan, tayo na mga tao po ay sabi nga makasarili. Gusto natin ay sa atin lahat. Subalit ang Panginoon, lalo na po ang kadyusan, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. At kaya nga po ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa ay para po yung akusasyon ni Satanas na ang Diyos ay hindi pag-ibig, siya marahas, yung kanya pong mga utos ay mahirap sundin, ay ipinakita po ng ating Diyos na siya po'y Diyos ng pag-ibig, na ang ating Panginoong Hesus ay handa pong magsakripisyo at kanya pong dinanas ang pagiging tao at yung lahat po ng ating mga naranasan. Kumbaga, hindi na maaring sabihin nating mga tao na ang Panginoon naman kasi siya Diyos, kaya niyang magtagumpay. No, we cannot say that. Bakit po, mga kaibigan? Sapagkat ang ating Panginoon mismo po ay nagkatawang tao. At kanya pong naranasan na siya rin po tuksuhin. Siya'y nagtiis, siya'y nagutom, siya'y napagod. Kagaya po natin. Kaya wala na po tayong masasabing, kasi siya makapangyarihan. Sapagkat sa kanyang kalagayang tao, dinanas po niya lahat ng mga pagsubok na ito. Kaya nga po, nauunawaan niya ang ating kalagayan. Kaya nga sinabi kanina, kung meron kang karamdaman, meron kang problema, meron kang mga alalahanin, iyan po'y nauunawaan ng ating Diyos. Sapagkat siya po'y Diyos ng pag-ibig, at Diyos na nakikinig sa lahat po ng ating mga hinaing sa buhay. Kaya kaibigan, huwag po tayong sumuko, huwag po tayong tumalikod sa Panginoon sapagkat siya po ay umuunawa sa atin pong mga kalagayan. Inilagay na niya ang kanyang sarili sa atin pong mga kalagayan. Okay? Ibigay muli natin kay Brother Giselle. Meron pa siyang mga karagdagan. Wala na po siguro ako ibang masasabi dahil na-explain niya na lahat. So, tama po yun na ang ating pong Panginoon ay Diyos na maintindihan. Imagine, sinend na po ng Panginoon kay Jesus Christ pang iligtas tayo. Naging tao na siya para at maging perfect example or manifestation ng God the Father. Pero meron pa rin po talagang mga kumbaga sumusuway na hindi pa rin sila po. Meron pa rin mga times sa buhay natin hindi natin magawang sumunod o piliin ang ating Panginoon. Ngunit alam po yan ng Panginoon, mga kapatid. Kung lamang pong ating ilalapit at sasabihin sa ating Panginoon ang ating mga problema, gaya ng sinabi ni Brother Joseph, na ano man po yung problema niyo, kayo man po ay malungkot, mag-isa, ano man po ang inyong pinagdadaanan, manalangin po kayo. Ang ating siyang Panginoon ay mabuti, maintindihan, gaya ng ating topic sa mga ito. Ano man po yan, mga kapatid, huwag kayong nahiya, huwag kayong alam niya lahat ng pinagdadaanan niyo at iniintay niya lamang po na kayo ay lumapit sa Kanya. So, umaga pong ito, na kayo po ay
kung meron man po kayong problema o pinagdadaan, ilapit niyo naman po sa ating Panginoon. Kailangan po, tayo po ba ito na reflection ng ating word. Okay, salamat Brother Giselle sa iyong napakagandang conclusion ng atin pong devotion ng ngayong umaga. So lahat po ay aming binabati, ang atin pong mga viewers na masugid po laging sumusubaybay sa ating programa. Yan po ay pina-flash na po namin sa screen ang inyong mga pangalan, yung inyong mga greetings upang amin na lamang pong tunghayan yung pong inyong mga reflection, yung pong aming babasahin at yung po inyong mga prayer request. So balik yan po, aming binabati ang lahat ng mga nanonood, yung mga pangalan po ay nasa screen at maging sa iba po na yung iba po ay hindi man nanonood ng live, pero kayo po ay aming nakikitang nagla-like, kayo ay nagpupuso, minsan ay prayer, minsan ay wow. Yan. Ano man po yung inyong emotion na inyong ipinakita dito, yan, kayo po ay aming nire-recognize at salamat po na inyo pong sinusubaybayan ang atin pong program araw-araw po tuwing umaga. Okay? So, yan po. Marami tayong mga viewers. Ayan, meron tayong palagay ko, Brother Joseph, ito ay reflection. Ano po? Reflection po. Ayan, mula kay Beth Ophel Macasero. Jesus gave us an example to overcome trials and temptations by being obedient to the will of God, the Father. Thank you po, Beth Ophel Macasero. Napakaganda po ng iyong reflection. Yan, mula naman kay Ma'am Gina Orquesta. Thank you, Lord, for your unconditional love and understanding. Ang sarap sa pakiramdam. Amen. Thank you, Ma'am Gina. Okay, mula naman po kay Ma'am Melanie Adobas. Good morning po, Pastor. Pasama po sa panalangin ang aking asawa at mga anak. Manumbalik ang kasiglahan sa kanilang pagsimba upang makasama namin na magpuri sa ating Panginoon. Yes po, Ma'am Melanie, amin pong isasama sa panalangin. Okay, mula naman kay Ma'am Jocelyn Luces Pimentel, true po, theme song pa lamang, mensahe na at pasok sa puso. One day, I will find myself singing that as musical offering in church. Amen. Thank you, Ma'am Jocelyn. Kunin mo lamang po ang lyrics kay Brother Joseph. Ayan, isend po niya ang link. At yan po, dito sa bahay talagang aming inaawit na mag-asawa. Okay? Tuloy tayo sa ating mga reflection. Mula kay Ma'am Ann Arvis Malabad, morning to all Pastor and Brother Joseph, at sa magbibigay ng misa sa umaga ito, pagpalain tayong lahat. God bless po. Thank you. Amen. Ma'am Ann. Kay Ma'am Marilyn Laurel, dyan po sa Kalasumanga. Good morning po, Pastor sa Hope and Love. Pakisama po sa panalangin si Brother Guring na sana'y gumaling na ang kanyang tuhod kasi nasakit. Yes po, Sister Marilyn, papanalangin po namin si Brother Guring sa kanya pong mabilis na kagalingan. Okay, meron pa tayo, Brother Joseph. Marami pa ako nakikita ng mga si Romel Blaza. Good morning po. Please pray for my non-Adventist wife na sana po mapalitan ang pagpapatawad at pag-ibig sa puso niya at iurong na po niya demanda niya laban sa akin. Napakabigat po na suliranin itong mag-asawa. Yes po, Brother Romel Blaza, amin pong isasama sa panalangin. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ano po, kapit lamang po kayo, magtiwala tayo sa Kanya. Kami po rito sa Hope and Love, sa ating morning devotional, lagi po namin isasama sa panalangin niyang inyong kahilingang iyan. Okay? Yan ay ating nang naipakita, Brother Joseph. Ito, atin po ipakita ito, si Ma'am Zaida.
Ayan, ang sabi po niya, only Jesus can understand us fully. Let's trust Him with all our hearts and mind. He knows everything na pinagdaanan natin. Yes po, talagang only Jesus. Siya lamang po ang talagang nakakaunawa, yan, nakakaalam sa ating lahat na pinagdadaanan. Kay Ma'am Evangeline Dagos, good morning. Ayan, binabati niya, mga friends po niya, si Ma'am JL Luceto. Pakibalik po, JL Luceto, Luren, happy to see you here. Oh yes, thank you. Binabati ni Ma'am Banji si Ma'am JL Luceto, Luren. Thanks for watching po. Good morning po, Ma'am Evangeline. Ayan, at kay Ma'am JL. Okay, si Sister Loretta Alinsonorin, mas kilala po sa pangalang Ate Bing, Sister Bing. Wala naman pong makakaunawa sa atin kundi ang Panginoon. Yes po. Amen. Kahit sinong tao, wala po talaga. Siya lamang po kasi ang Panginoon ang nakakakilala sa atin kung ano ang ating pinagdadaanan, nararamdaman at sitwasyon. Lagi lamang tayong lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. No one understands like Jesus. O, nangingilabot ako sa reflection ni Sister Bing. Kasi totoo po yun, pag sa tao tayo lumapit, ay hindi naman po namin nilalahat, ay mapanghusga po ang tao. Ano, pag meron tayong inilalapit, isinishare, ay pagkamisan meron na agad paghatol ang tao sa atin. Pero ang atin pong Panginoon, talagang unawang-unawa niya tayo. At I like that song also, Sister Bing. No one understands like Jesus. Hindi ko natatapusin yung buong linya. Mahaba po yun. So thank you, Sister Bing. Ayan. Mapakanta na rin ako, Pastor. Mapakanta tayo. Ma'am Vivian Martos, good morning po sa lahat. Yan, marami pa akong nakikita, Brother Joseph, na mga reflection. Yan po, marami po tayo. Yan. Si Ma'am Hazel Moico, una po sa lahat ang Panginoon. Sa Panginoon po natin lahat ikukonsulta. Yan ang ating desisyon sa buhay. Ang sarap sa pakiramdam pag sa Kanya nagmula dahil tama ang desisyon na ibibigay sa atin. Amen. Thank you, Ma'am Thank you so much po sa Hazel. reflection, Ma'am Hazel. Ang reflection na yan. At ito pa ayan, may request muna si Sister Emma. Good morning po, Pastor. Pasama po sa prayer si David. Ito'y anak po niya. Sana'y matawagan na siya sa kanyang pinag-a-applyan. Gaynon din si Daniela. Maraming salamat po, Pastor, at sa Hope and Love at yung personal prayer ko. Salamat po at na-bless kami araw-araw. Yes po, Sister Emma. Panalangin natin si David, si Daniela, at yung pong inyong business, ano po, dyan sa Infanta, Quezon. Brother Joseph, may nakita tayong isa. Yan, good morning. Ito'y kilala po natin ito, bagaman Korean ang kanyang pangalan, si Sister Bell. Ma'am Bell, kumusta? Sister Bell Paran. Anyang hasayo. Ayan, good morning po sa inyong lahat dyan. Please include po sa prayers ang family ko dyan sa Pinas. Especially my father for his speed recovery. God bless us all. Yes po, Ma'am Bell, isasama natin sa panalangin ng iyong kahilingan. At si Ma'am Jane, today po, Pastor, pakisama po sa prayer si Elijah sa patuloy po niyang kagalingan at si Hedrick at Tita Lita na nawa po ay gabayan sila sa kanilang lakad ngayon, puntang Batangas. Salamat po. God bless us po. Thank you, Ma'am Jane. Aming isasama po sa panalangin si Elijah, si Hedrick, at si Ma'am Lita. Sila po ay naglalakbay sapagkat si LG po ay kailangang dalhin po sa doktor sa kanya pong pagpapagaling. Ano po? Ayan. At meron pa tayong nakita, Brother Joseph, si Ma'am Gina Alama. Good morning po, Pastor. Pasama sa prayer ang aking mga anak na may mga pamilya na. Sana po ay makasama po namin sila sa aming pagpupuri, pasasalamat sa Panginoon. Nakita ko po may isa pa tayo ritong, ayan, mula naman kay Sister Ana Gonzales, analahanin po natin na ang Panginoong Hesus ay namuhay dito sa mundo at naranasan ang pagiging tao, kaya wala po tayong maipagmalaki sa ating mga sarili. Napakabuti ng ating Panginoon.
Bagamat tayo'y makasalanan, nariyan siya lagi upang tayo ay patawarin at tanggapin. Kailangan lang nating magsisi at magtiwala sa Kanya. Okay? Meron pa ba tayong mga reflection na hindi po natin nabasa? Maaring Brother Joseph, itong, ayan, si Ma'am Saida ba, nabasa na natin ito, ano? Kanina? Okay na po yan. Ayan. So, sana po ay wala kami nakaligtaan, lalo na po sa mga, ayan, si Sir Aldi Tagara, si Ma'am Marie Tagara at buong pamilya. Salamat po sa inyong panunood. At ito, ayan, si Jeneline Liwanagan, good morning. At ito, marahil Brother Joseph, tingnan ko kung ito yung naano natin. Si Marison Lardizabal Reco Hermoso, good morning po. Na-bless po ako sa umagang ito dahil sa napakagandang mensahe. God is good po talaga. Thank you. Good morning Ma'am po. Marison, good morning po. Okay? So, sana po ay wala kaming nakaligtaan, lalo na po sa mga reflection at prayer request. At kanina naman po ay aming naipakita ang inyong mga pangalan. Ano po? Sa lahat po ng ating viewers, salamat po. Maliban, kung ang ating mga kasama ay may mga prayer request din, ay kayo po ay aking inaanyayahan na kayo po ay magbanggit din ng panalangin. Ano po? Brother Joseph, meron ka bang prayer request? Pare-request ko, Pastor, yung ating mga kalusugan at higit sa lahat ng ating Hope in Love program na patuloy lang na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Pag-pray po natin ang ating mga ginagamit na mga gadget, mga internet. Yan po, napakalaga po natin ipag-pray yan para tayo ay makapag-communicate sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Yan po. Ayan. So, meron pong Meron pa, humabol Pastor. si Sister Vicky Munoz ng Dolores, Quezon sa church po natin sa Santa Lucia. Ang sabi niya, Pastor, magpapasalamat po sa Panginoon dahil malaki na po ang pagbabago kay Tatay Pascual Munoz. Patuloy na paggaling niya. Thank you, Lord. Yes, salamat po rin po ang Panginoon. At kagabi nga po sa program natin, at hindi po isinama yan sa panalangin. At kahit kahapon, na-request na po yan ni Sister Vicky. At patuloy po namin idadalangin ang patuloy pong paglakas, paggaling na po ng Tatay Pascual Munoz para po kayo makauwi na sa inyong tahanan doon po sa Dolores, Quezon. Okay? So siguro po, Brother Giselle, maliban kung meron kang special na kahilingan, sasama mo may sa iyong panalangin. Kasama na panalangin. Okay na po, Pastor. Ayan. So ako din po, isama natin sa panalangin ang atin pong mga pastor na naglilingkod po sa bawat distrito, ang atin pong mga teacher, ano po, na sila'y napakalaki ang sakripisyo, ang atin pong mga ngaral, ang atin pong mga layman, mga culture, ano, mga literature evangelists at atin pong mga missionaries. Talaga pong napakalaki na kanilang ginagampanan at kahit po sa mga online program po at hindi isama sa panalangin at ganoon din ang ating leaders, ang leadership po natin saan man yan, sa General Conference, sa Division, sa Union, sa ating mga local conferences at ganoon din po ang ating mga kapatid na talagang naghahanap buhay at sila po ay masigla sa panampalataya at nagtatapat sa Panginoon. Okay? Sige, Brother Joseph, atin ang ihanda ang ating mga sarili po at pangungunahan po tayo ni Brother Giselle sa ating closing prayer. Tayo po yung ko para sa panalangin. O Diyos ng banal, kapangyarihan at kapuri-puri sa po sa lahat. Lubos kami magpasalamat sa umagang ito sapagkat sa amin pong pagiging makasalanan ay meron kami Panginoon katulad ni Panginoon na mapagmahal at maintindi, Panginoon na mapagpatawad at Panginoon Diyos ng pag-ibig. Salamat po, Ama, sapagkat sa umaga po nito
Kayo po ang siyang bumabay sa amin sa devotional sa message sa amin na sa umaga ito. Narito po, Ama, ang aming mga prayer request. Si Brother Goreng, kanya pong full recovery sa kanya pong pain or kanyang nararamdaman sa kanyang tuhod. Kayo po ang siyang humito sa kanyang tuhod. Sa gayon ay kanyang ma-experience inyong mapagpagaling pagpapagin. Gayon din, Ama, inadalangin po namin at inilalapit namin si Brother Romel Plaza. Kanya pong struggles at kanyang pinagdadaanan sa buhay. Alam po namin, Ama, na ito po ang inyong anak na lumalapit sa inyo. Ay inyo rin pong sasagutin ang kanyang mga panalangin. Salamat po na kayo ang gagabay sa kanya, sa kanilang mag-asawa, sa kanilang challenges and struggles na mag-asawa. Kayo po ang siyang magpakita ng sovereignty or ng power and love ng aming Panginoon na pinasama sa mag-asawa. Salamat din po na inyong gagabayan si Brother David at Daniela sa kanilang paghahanap ng work, Ama. Nawa po sa time ng pandemic, sobrang hirap po, Ama, ng time na ito na walang trabaho. At gayon din, Ama, sa kanilang pinag-a-apply na work. Ipagkaloob po sa kanila ang kanilang minanais na work. Ang sa gayon, Ama, ay sila ay someday ay magamit din sa inyong ministry. Gayon din, salamat, Ama, kay Brother Elijah, kanyang easy, at sa kanyang patuloy na paggaling, Ama. Gayon din po ang biyahe po ni Brother Hedrick at ni Tita Lita papuntang Batangas. Gayon po kayo po ang siyang gumabay sa kanila sa bawat sasakyan na kanilang sasakyan. Ilayo po sila sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng disgrasya at aksidente na maaaring magkampungan sa kanilang daan. Ama, ito rin po si Sister Bell. Kanya po na nasa ibang bansa, Ama, patuloy siyang gabayan sa kanyang ministry and work. At ganoon din, Ama, kanyang work para sa kanyang family. Lubos din namin dinadalangin na inyong protektahan, gabayan ang kanyang family dito sa Pilipinas. At salamat po, Ama, na sa amin pong online platform ay kayo po ang gagabay sa amin at magbibigay sa amin ng maayos na technologies upang amin magamit sa aming mga ministry. Gayon din ang iba pa po nag-online ministry. Gayon din po ang inyong biyaya at paspasan ipag-igawat sa kanila. Ama, nandito po ang aming kapatid na si Tatay Pascual. At lubos po namin pinagpapasalamat sa kanyang recovery at gayon din ang kanyang patuloy na pag-recover, Ama, na lalong madaling panahon. Lubos po kami nagpapasalamat sapagkat kayo po ay maawain at sa aming mga tao na salamat. Gayon din, Ama, namin pong inilalapit mga pastors, mga teachers, evangelists, missionaries, and leaders from the General Conference down to the local churches. Kayo po ang nakaalam ng kanilang mga struggles. Bagaman mataas po ang tingin sa kanila ng mga tao, sila rin po ay subject into temptation and sin. Kayo po ang siyang gumabay at maggawad ng proteksyon ng mga banal na anghel sa inyong mga manggagawa. Salamat po sa assurance na kayo rin po ang siyang magagabay at poprotekta sa bawat isa sa amin. Kay Pastor Juby at kanyang family, kay Brother Joseph at kanyang family. Gayon din po ang aming mga live viewers sa mga kanilang commitment na makinig sa devotional sa umagang ito. Patuloy silang pagsalain at basbasan. Gayon din ang kanilang mga family sa mga sila naroroon. Patuloy silang gabayan. Salamat po sa umagang ito muli sa aming pong pag-tackle sa araw na ito sa mga
workers, patuloy silang gabayan sa kanilang work and responsibilities. Ganon din, Ama, patuloy namin dinadalangin ng mga students sa kanilang struggle into online classes. Patuloy silang tulungan sa kanilang pag-adjust, ganon din sa kanilang studies, responsibilities, and duties. Patuloy po silang bigyan ng katulungan galing sa langit. Nang sa gayon ay someday, magamit din po sila sa inyo sa pagkalat ng inyong mabuting pabalita. Salamat po, Ama, sa lahat ng inyong pinagkakalog sa aming biyaya. Ito po ang aming hinihiling at dinadalangin sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagdinig na aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po sa atin pong mga viewers ngayon pong umaga at lalo tigit kay Brother Jessel Lucky sa atin pong pangunguna niya sa atin pong morning devotional at ganoon din po kay Brother Joses. Ayan, bago po tayo lubusang magpaalam, kayo po muna ay magsalita para po sa ating mga viewers. Yan. Thank you so much po sa ating mga viewers at higit sa lahat sa ating speaker na si Brother Jessel. Brother Jessel, meron kang parting word sa ating mga viewers. Sorry ba? So thank you po sa ating viewers sa live. Tapos po kami nagpapasalamat sa inyo sa inyong suporta. Dahil kung hindi rin naman po dahil sa inyo, ay wala rin po kami dito. So, kayo po ang aming inspirasyon dahil alam po namin na hindi lamang po kami ang may kapangangailangan sa salita ng Diyos pang araw-araw, kundi amin din po itong maibahagi sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Okay, thank you very much po mga kasama dito sa ating Hope and Love Morning Devotional at ganoon din po sa atin pong mga viewers na talaga pong sumusubaybay at kami po ay lalong nai-inspired na tuwing umagay gigising at manguna sa ating devotional sapagkat kayo po ay nariyan na sumusuporta sa ating lahat. Sa ngalan po ng Hope and Love, Brother Joses, Brother Giselle, ito po si Pastor Juby, pansamantala pong nagpapaalam, subalit muli pong nag-aanyaya. Bukas po muli ng umaga, sa ganap po na alas 6, kita-kita po ulit tayo. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan sa buong maghapon. Mahal po tayo ng Panginoon. God bless us all. For quite a long time, love I tried to find. I thought I'd see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love's mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. When I got to know him, love was all I found. By his wounds I sensed love's glory. Through his eyes I saw his endless mercy. Love did forgive, though not even one deserves. He
cross, all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him. My friend, if love you wanted to define, go to him and hear his calling. Surely there you'll find his praise outpouring. Don't turn away, for his love can't be replaced. Let him cool your heart, his love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only Jesus showed me what's true love. He gave his life on that shameful cross. After all I did to hurt him, his love is never fading. No one explains true love but him.